Students from the Polytechnic University of the Philippines are holding a protest to mark the 40th anniversary of the 1986 EDSA People Power Revolution. For more details, we now go to our mobile journalist, Evan Tarinque. Evan, ano ba ang official panawagan ng mga students dyan? May isang daang mga estudyante niya mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP ang nag-walk out ng kanilang mga klase ngayong araw bilang pakikisa sa paggunita sa ika-40th anniversary nga ng EDSA People Power Revolution. Sa mga oras nga na ito, nandito sila sa labas ng kanilang main campus. Ikot ko kayo konti no, sa mga oras na ito. Pakita lang natin yung current situation. Okay. So, ayan, nakikita naman natin, hinarangan nila yung main gate yung kanilang eskwelahan. At so, bawat estudyante may mga hawak ng mga placards, na mga tela silang hawak na may mga nakasulat. So, karamihan yung narinig doon, sinisip nila, lahat ng sangkot dapat managot. No? So, yan yung mga isa doon sa mga naririnig natin sa mga oras na ito. Pagkatapos na ito, nilipat naman sila sa SSRED para doon yung ilan sa kanilang main program. Pero sa ngayon, ikot natin yung camera natin ulit. So, sa ngayon, no, may kita natin dahil sa pagharap nila ng main gate, medyo hindi na makakapasok yung mga sasakyan dito sa loob ng campus Panandalian. Pero maya-maya rin naman daw, magdi-disperse na sila. Kanina may mga nakita rin tayo mga nasa 12 hanggang 20 na jeepney. Kung tinanong natin yung mga jeepney drivers, sila raw ay nirentahan at dadalhin nila yung mga estudyante mamaya sa EDSA site kung saan gaganapin yung main program nila ngayong araw. Diego Risa? I'm just curious, no, Evan, kung nakausap mo ba sila? Kasi most of them, I assume, kung college sila, Diego, they were not born back when this all happened. Yes. Ano yung saloobin nila? We cannot really fully read kung yung mga, mga placards. Pero anong saloobin nila? Anong mga kwento ang alam nila patungkol dito sa People Power Revolution? Yes, Risa, isa nga doon sa kanilang sinasabi, no, kahit pansang hindi sila buhay noong panahon ng EDSA, parang pinapakita pa rin daw nila na may focus pa rin daw yung kabataan yan. Gaya nga nung EDSA People Power Revolution 1, pinapakita nila ngayon na hanggang sa mga orasyon, may pakit ang kabataan at gusto nilang may parinig yung boses nila, no, para nga mapanagot nga yung mga nagsasakya, especially nga dito sa corruption. Ito nga narinig nyo, paulit-ulit na sinasagot yung ikulong na yan, mga kurakot na naging chance na ng hindi lang ng PUP, kundi ng iba't ibang mga school, pati na rin ng iba't ibang mga youth organization na connected yan dito sa Ghost Project. Pero yung mga oras na ito, ayan, nakita natin, sarado, nakaharap sila sa main gate ng PUP. Kaya naman, yung mga sasakyan, hindi mo na makakapasok sa mga oras. Evan, of course, before we let you go, gusto lang malaman anong traffic situation sa area. Is it advisable pa rin sa mga motorists na dadaan dyan, na dyan pa dumaan, or mag-take ng alternative routes? Yes, Diego, so currently ngayon, ikot natin yung camera. Medyo heavy yung traffic so far dito sa may bandang Santa Mesa part na ito. Ito, may kita natin yung pila ng sasakyan, medyo may bigat ng kahit konti, no? Dahil kasi merong kalsada na ginagawa sa may bandang area nito, sa may bandang, sa may street, no? Kung saan nga, one lane lang yung bukas dahil merong construction na nangyayari. Pero aside from that, maluwag pa naman yung ibang parte. Yun lang talaga yung nagpabigat sa trapiko natin dito, yung one lane na pinuksan lang dahil natin sa construction na makikita natin, medyo may mga heavy equipment na nandun na meron namang traffic aid na nag-assist sa mga motorista. Pero yun nga, dahil nga isang lane lang, medyo bumigat din yung dalo ng trapiko natin dito. Diego? Alright, thank you for that, mobile journalist Evan Tarinque.